Marami pong nagtatanong kung ano ang world's oldest profession. Maaari kayo siguro manghula, what is the world's oldest profession? It is not prostitution. It is agriculture. Sa Genesis 3:17, sabi po ng Panginoon, nung nagkasala ang babae at lalaki, "Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the days of your life." So itinalaga dito na ang tao hindi na lang aanin ng libre, kundi magtatanim at maghihirap siya sa pagpapatubo at sa pag-ani ng kanyang kakainin. Ang pagtatanim, ang pinakamatandang propesyon sa balat ng lupa. In fact, wise people plant. Kaya yung mga wise governments, wise administrations ay tinuturuan ng mga taong bayan na magtanim ng mga pwede nilang makain, pwede nilang maging ikabubuhay, sapagkat sabi nga, pag may itinanim, ay may aanihin. Ang atin pong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, the wisdom in planting. Ang karunungan sa pagtatanim. At kung kayo marunong, dapat nagtatanim. Our Heavenly Father, we thank you for our health. We thank you for today, O God, that you have enabled us to wake up, to have life, and to receive blessings from you. We ask that you may be present in our midst, very especially in our hearts. Forgive us, O God. Cleanse us from all our iniquities. Make us whole. May you enable us to see you. Give us eyes that see and ears that hear. Turuan niyo kami, Panginoon, na magtuon ng pansin sa inyo lamang. Itinatakwil namin ang anumang bagay na maaaring umagaw ng pansin namin mula sa inyo. Pagpalain niyo po kami. I-adyan niyo kami sa lahat ng masasamang tao at masasamang espiritu, at ganun man humihingi kami ng pagpapala at proteksyon para sa mga mahal namin sa buhay na hindi namin kasama ngayon sa sandaling ito. Kayo ang maghari sa aming puso, sa aming kalagitnaan, at maging sa mga tahanan na pansamantala naming nilisan. Kayo, Panginoon, ang siyang maging tagapagsalita. Use your servant only as your instrument, but be the speaker. Lead us unto a deeper knowledge of you. Lead us unto a fruitful spiritual harvest. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. Mark 4:26-29 is our reading today. Mark 4:26-29. The Lord speaking. He also said, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain. First, the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it, because the harvest has come." So isang napaka-agricultural setting. At hindi naman katakataka sapagkat ang Panginoon at ng majority ng kanyang mga tagapakinig ay mga magsasaka o kaya ay mga nag-aalaga ng tupa o kaya mga mangingisda. Ang kanilang kapaligiran ay mga kabukiran na siyang pinagkuhanan ng Panginoon ng napakarami niyang makukulay at magagandang mga halimbawa. So ganun daw ang kaharian ng Diyos. Maaring halintulad sa isang taong naghasik. Kasi pagka in English mo, scatter seed, parang careless. Pero actually, scattering or broadcasting seed is a form of planting. At sa Tagalog, ang tawag doon, hinahasik. Inihahagis mo yung mga buto, pero hindi kung saan na lang, siyempre. Inihahagis yun kung saan siya dapat tumubo. Doon sa bukid na nilinang, kinultivate na. At gabi man daw at araw, matulog man o magising, yung naghasik noon, ay may nangyayari sa kanya mga itinanim. Tumutubo ito, lumalago, at hindi alam nung nagtanim kung paano, pero ganun pa man ay nangyayari. At mag-isa na tumutubo yung mga butong ito sa tulong ng lupa na pinagtaniman sa kanya. Lumalabas daw yung mga sanga at pagkatapos ay yung bunga. At kung ang bunga ay hinog na o handa na para anihin, ay aanihin na ito at magkakaroon na ng kasiyahan yung nagtanim. And it is a metaphor about the kingdom of God. So the kingdom of God is really the topic of the Lord.
And in fact, the kingdom of God is Jesus' centerpiece teaching. It was Jesus' main concern. Kung atin pong talagang babasahin yung Gospels na yan, ang talagang number one sa puso ng Panginoon at lagi niya na lamang na binabanggit-banggit is the kingdom of God. Sometimes He calls the kingdom of heaven. And this is not to be confused with the so-called second coming. This is not to be confused with heaven as place where you go. It is not to be confused with heaven as time where you long to go after a while or in the next life perhaps. Sa Luke 17:20-21, binigyan tayo ng Panginoon at ang kanyang mga original listeners ng napakagandang kahulugan kung ano yung kingdom of God na yon. Luke 17:20-21. Once having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, so you see, ang konsepto ng mga Fariseo, yung kingdom of heaven or kingdom of God as time, kung kailan yun darating, and as place na either pupuntahan mo o pupunta sa'yo. Jesus replied, the kingdom of God does not come with your careful observation. Nor will people say, here it is, or there it is. Because the kingdom of God is, church, within you. Sabi yung kaharian ng langit na pinag-uusap-usapan ng bala na, hindi yan dumarating na parang prosesyon o parada o para isang bagay na pwede mong abangan and indefinite time will suddenly appear. At hindi rin pwedeng sabihin na yan ay isang lugar na eto, nandun. Sabi hindi. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong kalooban. Ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong puso. Ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita ng mata. Nakikita lamang ang mga senyales na nag-ahari ang Diyos sa kalooban ng isang tao, pero hindi ito nakikita. Therefore, Jesus equated the kingdom of God, the kingdom of heaven, to the rule of God in the world through His rule in people's hearts. So yung kingdom na yun ay hindi nakikita, at least yung binabanggit na kingdom of God dito sa verse na ito, sapagkat ito'y paghahari ng Diyos sa puso ng mga tao. And very especially, this is God's rule in people's hearts through the teachings, through the ministrations, and through the power of Jesus. Kaya ang sabi niya sa Luke 11:20, but if I drive out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come to you. So hindi ito yung inaantay natin. Sabi, kung nagpapalayas ako ng mga masasamang espiritu sa kapangyarihan ng Diyos na nasa langit, then alam nyo na dumating na ang kaharian ng Diyos, nandyan na sa inyo. So hindi siya inaantay, nandyan siya. Lalong-lalong naging malinaw na nandyan siya nung ipinakita ng Panginoong Hesus ang kanyang kapangyarihan, at isa dito ay magpalayas ng masasamang espiritu. And what is the agricultural wonder of the kingdom of God? Having established in our talk now, kung ano yung kingdom of God na yan, the rule of God in your life, in my life. Kaya sa ibang tao, nandun na yung kingdom of God. Sa iba, wala pa. Sa iba naman, installment. Hulog-hulugan, konti-konti. Kasi dahan-dahan lang nila kung payagan ng Diyos na maghari sa buhay nila. May mga oras na sila ang hari, may oras na ang Diyos. Kaya sasabihin lang ng iba, pag nakikita ko yung taong yan, nawawala ang pagkakristyano ko, o nawawala ang paghahari ni Kristo sa puso niya, at iba ang naghahari, si Taning na naman. Kaya yung kingdom of God dumating, umalis, mabuo, mabawasan, yun yung kingdom that is in the heart. And what is the wonder of it? First of all, it is like seeds. Seeds that can be scattered on the ground. Tulad na sinabi sa Mark 4:26 na atin ngang reading, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground. So remember that the ground is not physical and the seed is not physical. The seed is the work of God, the idea of God, the rule of God. And the ground, of course, is people's hearts. Yun ang pinagtataniman ng buto, ng salita ng Diyos, ng utos ng Diyos, ng diwa ng Diyos, yung puso ng tao. And once scattered or planted, it grows on its own. Pag ang isang tao nataniman mo ng salita ng Diyos, na ipabatid mo na ipaunawa ang karunungan ng Diyos, ang utos ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, na itanim na yon, kusa na yung tutubo. It grows by God's mysterious care,
Tulad ng sabi sa Mark 4:27, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. So the planter need not worry about how the seed will grow. It just grows. Kaya kung gusto nyo magtanim ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao, laging iba nag-aalala, paano ko naman ipapaliwanag? Paano naman siya magmamature? Hindi ko yata kaya, so huwag na lang. Anong lesson na malalaman natin dito? Magtanim ka na lang magtanim, huwag mong problemahin kung paano tutubo. Ang problemahin mo na lang, magtanim ka. Kasi pinatutubo ng Diyos kahit katulog, kahit kagising, kahit ka may ginagawa o wala, pag naitanim na yan, may mangyayari na. God causes it to grow. And thankfully, God sends it many, many caregivers. 1 Corinthians 3:6, anong sabi ni Paul? I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So kung minsan meron ka masishare ng gospel, wala ka naman panahon para siya alagaan at turuan dahil nag-abroad ka o lumipat ka ng barangay o nawala na siya sa iyong mundo, pero may iba namang ipapadala ang Diyos para diligan yung naitanim mo at patutubuin yun ng Diyos. Ang tanong lang nagtanim ka ba? Yun ang mahalaga. So the planter does not need to watch it all the time. And while he goes about living, the seed grows unattended and with minimal attention because it is God's seed, because it is the seed of the kingdom of God. Therefore, God will take care of it. But wonder of wonders, God has this partnership with you and me, with men, with women, with people, so that it is us who will plant and it is He who will make it grow. Ganun ang binibigay sa atin ng Diyos na halaga, bagamat sa totoo lang wala naman tayo dapat na ganung halaga, pero pinahahalagahan tayo ng Diyos na ginagawa niya tayong ka-partner sa pagtatanim ng kanyang kaharian sa puso ng mga tao. That's why everybody counts, everybody has a role, and everybody is important. Because you have people you can plant your seeds in that I do not know and therefore cannot plant in. Kahit masabihin mong meron diyang mahusay na teacher, mahusay na speaker, ganito at ganyan, meron kayong mga kilalang hindi niya kilala at meron kayong maaabot na di niya maabot. Kaya ang lahat ay dapat nagtatanim. Another wonder is that a seed grows to produce innumerable seeds. Sabi sa Mark 4:28, all by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. Parang mais. Isang butil ng mais, itatanim mo, pag tumubo na yan, napakarami ng mga mais yan, yung isang buong busal na yan ng mais, ang dami-daming mais doon, ang pinanggalingan lang doon isa. Kahit atis, nagtanim kayo ng isang buto ng atis, sa dami na lang ng bunga ng atis at sa dami ng buto sa loob ng bawat isang bunga, ang bilis dumami ng buto. At ganon ang kaharian ng Diyos. Kung itatanim lamang kayo isang buto, bunga kayo ng ibang nagtanim. Bunga tayo ng ibang nagtanim. Kaya tayo nakakilala sa Diyos, nadala sa kaharian ng Diyos, at ang kaharian ng Diyos ay nadala sa ating puso. May nagdala sa atin, yun ang nagtanim. So kayo ngayon yun. Kung marami na kayong nadala sa Panginoon, yun ngayon ang napakaraming mga buto na naging bunga dahil sa inyo. Kaya lang, may mga Kristiyanong malaatis, ang daming buto, at meron namang malamangga, isa lang ang buto. At meron pa ngayong seedless. Matapos siyang isilang sa mundong ibabaw ng Diyos, at matapos siyang isilang na muli, at matapos siyang makakilala sa Diyos, wala nang naging bunga ni anuman. Sabi niya, seedless po ako. Sa agriculture, hindi maganda yung seedless na yan. Kailangan namumunga tayo. John 12:24, I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. So tayo man, ang buto kailangan daw mamatay or ibig sabihin ilubog sa lupa para mamunga. Tayo man, may mga deaths that we have to go through so that we will become fruitful. We die to ourselves. We die to our laziness. We die to our sins. We die to our hang-ups so that we will be useful in God's kingdom and we will grow many seeds. The planter is rewarded with a good harvest. That is a great wonder of agriculture. Mark 4:29, as soon as the grain is ripe,
He puts the sickle to it because the harvest has come. Sabi nga, those that sow in tears will reap with songs of joy. Alam niyo yung mga nagtatanim, lalo kung nakikita niyo sa mga bukid, nagtatanim ng palay, tag-ulan magtatanim, ang aga-agang gumigising, gustong-gusto mo pang matulog, hinihila ka pa ng higaan ay kailangan mo nang bumangon, at kadalasan umuulan, ang lamig-lamig, lalabas ka sa bukid, pagtapak mo sa bukid, ang lamig-lamig ng putik, ang lamig-lamig ng tubig. At karamihan naman sa mga magsasaka kaunti lang ang damit at mababasa din lang kasi paglabas nila, so anong ginagawa nila? Yung hinubad nila kagabi na isinampay lang dyan, basa pa sa umaga, yun na naman uli ang isusuot. Kasi kahit magsuot ka ng tuyo, konting lakad mo lang sa ulanan, basa na uli. So ang lamig-lamig ng isusuot mo, ang hirap-hirap magtanim. Kaya nga yung kanta, planting rice is never fun. Magtanim ay di biro, no? Pero yun daw nagtatanim na ganyan, bagamat hindi biro yan at hindi madali. Pero ang saya-saya naman pag-harvest. Kaya nakita nyo, kahit sa mga agricultural societies, pag-harvest time, nandyan lahat ng mga fiesta, nandyan lahat ng mga pagdiriwang, kahit sa mga tribal societies, kasi aani ka . So it is important to note that in God's economy, in the kingdom of God, the planter is rewarded. Yun lang ang nagigiik ng mga trigo, yung mga nagha-harvest at tinatanggal yung mga trigo sa kanyang lalagyan, maski yung mga hayop na tumutungtong dyan para magkahiwa-hiwala yung butot makuha mula doon sa mga tangkay, ay may premyo. Sabi, huwag tatalian ang bibig ng hayop, huwag bubusalan, at kung yuyuko siya habang siya nagigiik at gusto niyang kumain, right niya yon, privilege niya yon. Nasa batas pa yan, Deuteronomy 25:4, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. So lahat ay binibiyayaan ng Diyos, basta kasama ka sa production. Ang mahirap yung hindi ka kasama sa production, gusto mo kasali ka sa harvest. Hindi ka naman nagtatrabaho, nakaabang ka ng nakaabang tuwing 15 katapusan sa sweldo ng mga nagtatrabaho. Wala kang ginawa kundi mamasyal at magmalling at mag-text at abang ka na lang ng abang ng padala ng kamag-anak mong OFW. Yan ang mga hindi dapat kasali sa mga premyo, yung walang ginagawa. Liba na lang sobrang matanda na o sobrang bata pa o may sakit, ang lahat ng tao dapat masipag at nagtatanim. Sabi nga ni Paul, if anyone does not work, he should not eat. Kailangan kasali ka sa trabaho, hindi patugan. So, the seeds of the kingdom of God should be planted. Where? In people's hearts. How? Through sharing. Tayo mga kapatid, nataniman na ng kaharian ng langit, nagahari ang Diyos sa ating puso, tayo naman ngayon na magtatanim. And one technique is to share. To just share. Hindi mo naman kailangan laging may dalang Biblia, hindi mo kailangan nagko-quote ng verse. You just share with people your experience, the goodness of God. You may also want it to do it through more formal teaching. Halimbawa, magba-Bible study ka, classroom style, o one-on-one, pero nagtuturo ka. Or you may share through testifying. Anong nangyari sa buhay mo mula nung pinagharian ka ng Diyos? Anong kaayusan ang dumating? Anong kaliwanagan ng iyong naranasan? And of course, we can share the kingdom of God through modeling. Kahit wala kang sinasabi, sa pamamagitan ng iyong pamumuhay, asal, ugali, makikita na ng mga tao kung anong ibig sabihin ng mapagharian ng Diyos. Kaya hindi maaring hindi tayo makapagtatanim. At Acts 1:8, you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. So saan man, sa malayo, sa malapit, sa malayo-layo o malapit-lapit o pagkalayo-layo, pwede tayong magtanim. Pwede tayong maghasik ng kaharian ng Diyos. And once planted, the seeds of the kingdom of God will have its own mysterious way of growing. We need not worry how it will happen. Yung iba kasi natatakot sila mag-share ng katotohanan ng Diyos dahil baka daw tanungin sila, hindi nila masagot. Baka daw may itanong hindi nila alam kung nasan yung verse. So hindi nila sila nag-share. Pagka tinanong kayo at hindi nyo alam, sabi mo, aba, magandang tanong, i-research natin at sabihin mo sa akin next week kung anong nakita mong sagot. O kaya sabihin mo, next week, sisikapin natin masagot. Meron akong tatanong ng iba. Ganun lang naman yun . Natatakot lang namang matanong yung nagdudunong-dunungan. Di huwag kayo magdunong-dunungan.
Sabihin mo, alam mo, pareho lang tayo naghahanap, kaya lang nakakita na ako ng kapraso, kaya gusto ko nang i-share sa iyo, at hanapin pa natin yung mga kasunod. Hindi ka kailangang matakot na baka katanong hindi ka makasagot. And if we could help water or weed or fertilize, then good. If not, just plant anyway. Meron po ako maikling kwento, sisikapin kong paiksiin dahil ang haba eh. Once upon a time, nagkaroon po kami ng youth camp sa Baguio. At ang youth camp na ito, nung pauwi na galing Baguio, uso pa noon ng tren mula Damortis sa La Union hanggang dyan sa Tutuban. At yung tren tatlong Pasko na hindi pa kayo nakakarating sa pupuntahan nyo sa Kupad. Sa sikip ng tren na ito, kami mga nag-youth camp ay umarkila ng 1.5 kotse nung tren na kabit-kabit. 1.5 Alam nyo yung kabit-kabit na kotse yan. Akong umupo doon sa pinakadulo ng kalahati namin dahil sa likod ko, mga publiko na, hindi na yung mga campers. At babantay-bantay ako na gano'n kasi counselor ako, baka yung mga batang natutulog madukutan o mawalan o kung ano man. Pero may dalawang nakatayo among many na kung bakit may udyok sa espiritu sa akin na paupuin. Kasi medyo maluwag kami doon sa aming kinakalagyan. So pinaupo ang dalawang ito. At yun naman mga campers na kasama ko, siyempre, bagong galing sa camp, gusto magtanim ng kingdom of God. Yan, talagang lahat ng makikinig, tuturuan yan, gustong sharean, mainit sa Panginoon. Nagkatinginan kami at parang sinasabi niya, share ko na ba ang dalawang ito? Di mga bata naman, mas bata sa akin ng kontes ko. Sige. Medyo may edad na yung aming pinaupo, isang babae at isang lalaki. To make a long story short, sinesharean. At nung kung saan na napapauwi ang usapan, medyo sumali na ako para bigyan ng kaunting direksyon dahil may kaunti naman ako higit na karanasan kaysa doon sa mga batang kakakamp lamang. So, tumanggap ang dalawang ito sa Panginoon, isang babae at isang lalaki. Pagkatapos bumaba na agad yung babae, lalaki na lang natira at hindi pa masyadong natatapos ang usapan, ay bababa na rin siya sa Tarlac. Sabi ko, naku, hindi irresponsible evangelism yata ito. Basta na lang tataniman na ganoon, hindi na babalikan. So sabi ko, saan po ba kayo pwedeng hanapin at babalikan ko kayo? Kasi bababa na eh. Ano pong address nyo? Sabi niya, batang-batang, Tarlac. Parang tula. Batang-batang, Tarlac. Ang pangalan niya ay si Mang Marcos Eugenio. Hindi ako nagkakamali sa apelyido, pero alam kong Mang Marcos. Ano po ang address? Yan na nga. Ano po ang number? Walang number doon sa amin eh. Sabi niya, sige po, pupuntahan ko kayo sa isang linggo. Kaya ito na nga, lumipas ang isang linggo, nagpunta akong Tarlac. Sa palengke daw nakakasakay ng jeep patungo sa batang-batang. Di palengke, nasa ng jeep? Punong-puno, may mga kambing, may mga case ng soft drink, may mga buko, punong-puno ng tao. Kaya pag bungad kong ganon, medyo nag-ayusan naman yung mga nakaupo para ako isiksik. Hindi ko alam kung balak nila ako isiksik o kalungin, kasi puno na eh. So atras ngayon ako. Sabi, sakay na, lalakad ko. Sa susunod na lang ako. Wala nang kasunod. Ito lang ang biyahe. Ha? O di, sumakay na ngayon ako sa jeep na ito. Nakatingin sila lahat sa akin kasi obviously magkakakilala sila lahat. Mula sa highway, lumiko ang jeep. Pumunta sa mga tubuhan. Sabi ko, tubo. Nakalubog ka sa haba ng mga tubo. Uso pa naman nung araw yung kung ano-anong kasaysayan dyan sa mga tubuhan. At noong mga panahon na yon, 1979 to be exact, no? Ay hindi naman perfect yung peace and order situation sa Central Luzon. Ngayon, sabi ko sa driver, ibaba niyo po ako doon kung nasaan yung si Mang Marcos Eugenio. O di, biyahe. Ako, naging bland kami lahat sa alikabok. Ginaganyan-ganyan mo yung ulo mo, umuusok-usok yung mga alikabok. Ang daming alikabok. Kasi tag-araw, Abril. At wala namang pavement yung kalsada, talagang umaalimbo kayong alikabok. Ngayon, ibinaba ako. Nandito na, baba na kayo, dyan na, itanong nyo na lang. Di andar ang jeep. Pagbaba ng alikabok na ganyan, ako yung nag-iisang nakatayo sa isang baryo at lahat ay nakatingin sa akin. May dala pa naman akong yung mumurahing briefcase. At nandun, may mga Bible at kung ano-ano, bukol-bukol. Saan po dito si Mang Marcos Eugenio? Ay kapatid yan, yung bahay na yan. So pumunta ako. Dinala ko ngayon sa silong, biglang dumating ang kapitan del barrio at ang mga kung ano-anong mga saserdote ng nayon. At yung mga dingding na kawayan ng bahay na ito sa paligid, punong-puno ng mga matayong pagitan. Lahat ng tao nakapaligid. Sino ito?
Sabi ng kapitan, di sinabi ko kung anong pakay ko, tinatanong ko kasi ko nakilala ko po siya sa tren, napag-usapan po namin ng Panginoong Hesus at kulang po usapan namin, gusto kong ituloy. Ano po ang laman ng inyong bag? Kasi noon pala sa lugar na yan, may mga iba't ibang faction ng mga powers, mga armado yung iba. Akala yata nila mga granada, mga kung ano na yung laman. Biblia ho, di inusyoso na ngayon ng lahat ang Biblia. Tapos halos mga 1 oras yata bago dumating yung mga Marcos kasi tinawag pa siya doon sa libis ng nayon dahil doon pa pala siya, hindi pa siya dito sa kalsadang ito. At alam nyo, nung malayo pa, winawagayway niya sa akin yung pagkaliit-liit na pink na papel na ibinigay ko sa kanya na tract. Yung kaisa-isang naibigay ko na para ang daan patungo kay Kristo or something like that. Kasi yun lang ang naiabot ko. Iginaganyan niya, ang layo pa. To make a long story short, di nagkakilala. Sabi ng kapitan, maganda naman pala ang pakay nyo. Ano po ba ang inyong turo? Di ngayon nag-outline na ngayon ako sa kanilang lahat. Ang daming tao kung ano yung turo na yan. Maganda pala. Sabi sa susunod na linggo may kasalan dito, ba't di kayo bumalik? Para magsalita kayo doon sa kasalan. Di pumayag naman ako, pero nung nasa Maynila na ako, kasalan, baka may inuman yan, baka sobrang kasiyahan, hindi ako mapansin masyado at yung mensahe, bumalik na naman ako sa Tarlac. Sabi ko, pwede po bang sa ibang okasyon na huwag nang itapat sa kasalan? Magdadala na lang po ako ng mga singer at magdadala po ako ng speaker na Ilocano para mas yung wika ninyo rito ang magamit. Aba, kung ganyan ang gagawin mo, sabi ng kapitan, kakalembangin ko ang kampana ng school at ang buong baryo'y darating. To make a long story, even shorter. Pero hindi nyo ba napapansin kumahaba na nga? Bumalik ako, may daladalang mga singer. Maliit na bata pa yung si Romel Guevara, na pamangking ko, bit-bit ko. No? Si Kuya Romy, Dinglas. Ayan. Ang -1 niya, hawak-hawak niyang ganon, isang parang radyo. No? At nagdala ko ng Ilocano speaker, mga Ilocano Bibles. Kinalembang ng kapitan ang kampana ng school. Dumating ang buong baryo at nagkaroon ng evangelistic rally. Can you imagine, brothers and sisters, dahil lang sa isang kaluluwang tinaniman at binalikan, pagkarami-raming nakarinig. Ang point natin, di ba, magtanim. Kahit sinong nandyan, basta udyok sa inyo, lalo ng Espiritu, hindi nyo alam na yung pala magiging daan, tulay, para makarating ang salita ng Diyos sa maraming tao. So, just plant anyway. Yun ang importante nating laging maalala, because planting will always yield fruits. Maybe not every seed will grow the way you want, but every scattering, every broadcasting will result in something. Kaya mas mabuting marami kayong itinatanim. By virtue of statistics, mas marami ang may pagkakataong lumago. Ang gawain ng Panginoon, ang pagtatanim ng kaharian ng Diyos sa puso ng tao, ang pagsasalita ng mga salita ng Diyos ay hindi maaring mawala ng bunga. Isaiah 55:10-11. As the rain and the snow come down from heaven and do not return to it without watering the earth and making it bud and flourish, so that it yields seed for the sower and bread for the eater, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Sabi ng Panginoong Diyos, wala akong salitang pawawalan ang babalik sa akin ng walang bunga. Kung paano ang bawat hamog at ulan na nalalaglag sa lupa ay magpapayaman muna ng mga halaman, maghuhugas ng mga bagay, magpapalamig ng maraming bagay bago umakyat muli doon sa langit at maging ulap uli. Ganyan ang aking salita. Basta pinawalan, may bunga. At napakahalaga alalahanin natin mga kapatid, ang sabi ng Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Inaani ng sino man ang kanyang itinanim. At kung akala ninyo ay sakripisyo ang pagtatanim, mag-isip-isip kayo muli. At kung akala nyo lalo yung pagtatanim ng kaharian ng Diyos sa puso ng tao ay sakripisyo, maghunos dili kayo. Because your mission field can and will become your church. It will become your fellowship. It will become your family. Your recipient can and will become your helper. In fact, your beneficiary can and will become your benefactor. Yung mga pinaghihirapan mong tinataniman ng salita ng Diyos, mamaya katulong mo na sila sa pagtatanim sa iba, katuwang mo na sila, mamaya supporter mo na sila.
Binibigyan mo ng salita ng Diyos, mamaya dinadala ka na ng alimango. Mamaya binibigyan ka na ng siniguelas o champuy o kung ano man. Dahil ang kabutihang tinatanggap nila ay sinusuklian din nila. Bagamat hindi ito ang ating number one motivation, pero ito ang talagang bunga ng pagtatanim. Umaani ka. Kaya magtanim tayo dahil tayo ay banal at maka-Diyos. At kung hindi ka man ganun kabanal o maka-Diyos, magtanim ka man lang dahil matalino ka. Dahil alam mo na ang itinanim, namumunga. Kaya yan ang aapi-api kayo ng mga bata. Aani kayo niyan ng hindi maganda. Kasi yung bata habang maliit yun, sabi niya, bukas, luluhod ang mga talak. Babangon ako at dudurugin kita. Ang liit-liit pa ang binabalak na maghiganti sa'yo kasi isa ka palang malupit na madrasta, isa kang malupit na tiya o tiyo. Eto ngayon yon, malakas ka at matanda at siya'y bata. But every day, papalaki siya, ikay papaurong. Papalakas siya, ikay papahina hanggang mabaligtad yan. At sa pagmalapit ka ng kainin ng lupa, siya na mag-ahari. Kawawa ka naman kung hindi ka naging mabuti sa kanya noon. Kaya ang mga tao, nagtataka po ako, bakit sila nagiging malupit sa bata? Una, hindi dapat. Godliness tells us that we must not be cruel to children. But if you cannot be godly, at least be wise. Because you know na mababaligtad yan. There will be a role reversal later on. Dapat mabuti tayo. At sabi nga ni Paul, nagtanim ako, hindi ba ako dapat umani lang? Hindi ba dapat lang? 1 Corinthians 9:10-11. If we have sown spiritual seed among you, is it too much if we reap a material harvest from you? If others have this right to support from you, shouldn't we have it all the more? Sabi ni Paul, kung kayo ay nataniman namin ng mga butong espiritual, kalabisan na ba naman na umani kami sa inyo ng mga material na bagay? Kung sinyerang ka ng Word of God, masama ba naman? Nabigyan mo ko ng konting mais, ang sabi ni Paul. O kaya ay madala mo lang ko ng konting burong talangka? O ano man? Sabi, hindi. Kasi ganyan ang relasyon, give and take, inhale, exhale. Binibigyan ka, tinataniman ka, hindi naman masama na ikaw ay mapitasan at maanihan. The people you bring to the Lord can also become your spiritual helper. Ang atin po kasi kumisang kalakasan sa Panginoon, hindi naman laging nandyan kumisan may mga nanghihina. So yung lahat ng nadala mo sa Panginoon, mamaya natapat ng panahon na mahina ka, sila yung malakas, mababaligtad yan. Sila ngayon ang aalalay sa iyo at tutulong. Kaya yung mga tao na maraming maaasahang tulong, yung taong maraming tinulungan at yung taong nagtanim ng nagtanim. Even your children in the Lord, yung inyong dinala sa Panginoon, can become your spiritual guide and teacher later on. As sabi sa 1 Corinthians 9:14, the Lord has commanded that those who preach the gospel should receive their living from the gospel. Napaka-biblical na kung ikaw ay dinala sa Panginoon, meron ka naman ngayong pananagutan at siya ay suportahan. At ang napakahalaga pa po, pag tayo nagtatanim ng salita ng Diyos sa mga tao, your persecutor becomes your protector. Your executioner becomes your friend. Kasi yung dati nagpe-persecute sa'yo, nung nataniman mo ng salita ng Diyos, nataniman mo ng kaharian ng Diyos at lumago yun, mamaya, naunawaan ka na niya, siya pang nagtatanggol sa'yo. Kaya napakatalinong gawain ang pagtatanim. Ang pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, si Solomon, anong sabi niya tungkol sa pagtatanim? Ecclesiastes 3:1-2, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. There's a time to plant. Kailangan magtanim. And there is a lot of time for planting. But the earlier, the better. So that you can harvest more. Kung kayo po ngayon ay mga 20, 30, 15, meron kayong lupa, taniman nyo na ng mga fruit trees para abutan nyo pa ang pagpitas. At kung hindi naman at kayo medyo mga 70, 80 na, at ang balak nyo pang itanim yung mga 50 years pa bago mamunga, magtanim pa rin kayo kasi ang mga anak nyo at apo ay aani. At malay nyo naman, mabuhay kayo na 200 years, ay di may aanihin kayo. Kasi ang sinasabi nga dito mga kapatid, matulog ka't magising, tumutubo yung tinanim mo, ba't di ka nalang magtanim? Para habang may iba kang ginagawa, may kasabay na tumutubo. Dahil sayang ang panahon. In other areas of life, the same principle holds. Plant and you will harvest. In other words, do good and you will harvest good things. Lagi ko naaalala si Julie Andrews sa pelikulang The Sound of Music, na nung sobrang kagandahan na mga nangyayari sa kanyang buhay, hindi niya maintindihan kung bakit. Sabi niya, somewhere in my youth or childhood,
I must have done something good. May naitanim ako marahil na mabuti, sabi niya, kasi ba't umaani ako ngayon ng ganitong mga bagay? Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So ang una po natin pinag-uusapan na itanim, yung kingdom of God, the word of God, the teachings of God in people's hearts. At may pangalawa na tayong pinag-uusapan ngayon, just planting and doing good. Dahil may ani din yan, paggawa ng mabuti. Wise people plant good things early and whenever possible. Siyempre may kabaligtaran yan mga kapatid. Avoid planting the kingdom of hell. Dapat itinatanim the kingdom of heaven. Yung iba naman, baligtad. Ang itinatanim nila, the kingdom of hell. Because you will always harvest its fruits. Do evil, and you will harvest evil things. Hosea 8:7, they sow the wind and reap the whirlwind. Nagtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Kasabihan niya natin. And Numbers 32:23, you may be sure that your sin will find you out. God is not mocked. Whatever a man sows, he shall reap. So ang tanong mga kapatid ay ito, ano po ba ang pinag-aanin ninyo lately? Magandang tanong yan. Ito mga nakaraang araw, linggo, buwan o taon, anong pinag-aanin ninyo? Kalungkutan ba? Ang inaani ba natin ay kutakot-takot ng mga hirap? Iyan ay marahil ay isang indikasyon kung anong ipinagtatanim ninyo somewhere in your youth or childhood. Maliban na lang, you are under trial na talagang kahit naman nung araw ay mabubuting itinatanim nyo, may inaani kayo ngayon parang hindi maganda, ay kung alam nyo talagang wala naman kayong atraso sa mundo, sa Diyos, sa kapwa, just hold on to the Lord dahil baka kayo dumadaan sa isang pagsubok tulad ni Job. Pero mga kapatid, bihirang-bihira ang tulad ni Job dahil si Job righteous. Sa nung gaano karaming righteous sa atin. So bago nyo sabihin, I'm under trial, ang isipin nyo, baka I'm under what? Chastisement. Mas bagay isipin nyo ng marami sa atin na baka ako pinapalo. Yung iba kasi nagtataka, ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Siya sa atin ang buong nakaraan kasi inaani ang itinanim. At hindi pa huli ang lahat. Kung kayo man ay umaani ngayon ng hindi mabubuting bagay, magtanim pa rin kayo dahil may bukas pa. Sasabihin nyo, ang tagal namang tumubo. Hindi po totoo. Yung munggo, itanim nyo ngayon, bukas, toge na. Yung munggo, basain nyo lang ngayon, bukas, toge na yan. Ngayon, iba naman siyempre yung makopa, mas matagal-tagal. Iba naman yung nyog, mas matagal-tagal. So dapat marami kang iba't ibang itinatanim araw-araw para pagdating ng panahon, araw-araw may bagong namumunga. What are you planting today? Because what you are planting today will determine what you will harvest tomorrow. 1 Corinthians 3:8-9, the man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. So what is important? Just keep on planting good things. Plant the kingdom of God in people's hearts. Do good whenever you have an opportunity. Dahil may bunga yun. May cause and effect. And how about watering and fertilizing and taking better care of fruitful plants? Maging wise tayo kasi may mga plants na very fruitful, may hindi. So dapat ang lagi nyong lagyan ng mas maraming investment, mas maraming mga pag-aalaga, yung talagang namumunga. Ang Panginoon nga may ibinigay na parable, pinapabunot daw ng may-ari ng garden yung isang halaman dahil ayaw mamunga. Sayang lang daw ang taba ng lupa dahil inaaksayan ng halaman na ito na ayaw mamunga. At sabi ng hardinero, bigyan niyo pa po ako ng konting panahon, huhukayin ko ang lupa para mahanginan ng mga ugat, lalagyan ko ng mga abono, mga pataba, at kung sa isang taon wala pa pong bunga, bubunutin ko na. So huwag tayo nag-aaksaya ng ating mga resources sa mga wala namang nangyayaring mga bagay. Kung bisa may sinusuportahan ka na gawain, may sinusuportahan ka na manggagawa, wala namang kabunga-bunga, huwag kayong mag-aksaya. You've got to water and fertilize fruitful plants. Because even in the Bible, in the parable of Jesus, it says, the unfruitful plant must not waste the nutrients of the soil. It must be pulled out and turned into a fertilizer. Huwag kayong naglalagay ng tubig sa butas na balde. Di pa may mga ganong tao, lagay ka ng resources, wala namang nangyayari. Paaral ka ng paaral, 7 semestre na, freshman pa rin.
Samantalang mayroong isang tao dyan na konti lang ibigay mo, napaparami niya ang husay. Mayroong isang tao na pag binigyan mo ng konti, napapalago niya. Meron naman, waldas, na uubos lang lalo. So namimili tayo, hindi kalagay ng lagay. Ganon din sa mga ministries ng Panginoon. Scarce sa mga resources, hindi ka dapat magsayang, tingnan mo kung saan mabunga at doon ka mag-invest. Plant on fertile soil. Do not just waste your seeds on the wrong soil. And in closing, how about planting good seeds of the kingdom of God in your own heart every day? Bakit hindi kayo magmemorya ng isang verse, isa-isang araw, o isang linggo, o isang buwan? Kasi darating ang panahon na kailangan nyo yung karunungan na yon, mabubunot niyo yung bunga dahil minemorya nyo. Bakit hindi magbasa ng scripture every day para yung naitatanim na karunungan noon ay maging bunga at pakinabangan natin sa mga darating na pagsubok, sa mga darating na mga unos ng buhay? Bakit hindi tayo manalangin ng manalangin at nang sa ganon ay makapagtanim tayo ng maraming mabubuting bagay in the spiritual world? Bakit hindi natin busugin ang ating sarili ng mas marami pa mga awiting makalangit? Gumawa tayo ng gumawa ng paglilingkod sa Diyos. Habang may lakas ka, meron kang ibibigay sa Panginoon, ibigay mo ng ibigay sapagkat alam mong lahat ng ibinibigay mo sa Kanya, ibinabalik niya 100 times or more. Bakit ang mga tao, sabi niya, ay maging wise ka, huwag kang masyado mag-serve? Kabaligtaran. Sapagkat lahat ng itinanim, inaani. Pag nagtanim, umaani. So huwag na tayong lumayo. Napag-usapan na natin ang maraming bagay, mga kapatid. Bumalik na lang tayo sa ating mga sarili muna. Ano po ba ang pinagtatatanim ninyo sa inyong puso araw-araw? Magtatanim ka ng galit? Anong aanihin mo dyan? Hypertension. Mataas na presyon ng dugo. Puso na sumasakit at lumalaki. Magtatanim ka ng katamaran? Anong aanihin mo? Wala. Hangin. Ano po ang itinatanim natin sa sarili nating puso? Alagaan natin ang ating spirito at kaluluwa. Huwag kayong magtanim ng mga walang kakwenta-kwenta, mga napapanood sa telebisyon. Huwag kayong magtanim ng mga walang kakwenta-kwentang naririnig kung saan-saan. Ng mga babasahin na walang kakwenta-kwenta o kaya masama pa yung tanim sa atin. Huwag niyong taniman ng inyong puso ng mga napapanood ng mga malalaswa o kaya ay masasama. Sapagkat lahat ng itinatanim, aanihin. Pagka may mga tao kayong pinakikisalamuhan, anong ginagawa natin sa kanila? Tinataniman ba natin ng mabuti o tinataniman natin ng masama? Aming Diyos, kami po ay napapasuri sa inyo. Anong uri nga po ba kami ng mga farmers? Masipag o tamad? At anong uri ng mga buto ang itinatanim namin? Ano ang mga punla na itinatanim namin sa puso ng iba? Ginagalit ba namin sila at pagkatapos ang aanihin namin ay ang kanilang pagkapuot at paghihiganti? O ginagawa namin ang tao ng mabuti para ang aanihin namin ay kabutihang loob din nila? Napakasimple nito, Panginoon. Nawa po ay maging malalim ang pag-unawa namin na pag itinanim, inaani. Nagtatanim po ba kami ng mga kasinungalingan, pandaraya,